Marahan kong hinaplos ang manikang aking kinuha mula sa baul ni Papa. May kasama yung karayom na nakababad sa isang kulay itim na likido. Inilapag ko ang mga yon sa mesa. Ang manika ay ang manikang nilagyan ko ng daliri ng tao. Ilang linggo na rin nang mapagtagumpayan ko ang pagsubok sa sementeryo. Ang kailangan lang ay ipagpatuloy ko ang aking ginagawa. Kailangan mapaiyak ko ulit si Mayumi. Sa pagkakataong ito ay ang pinsan naman niyang si Joshua ang aking paglalaruan. Lumabas ako ng bahay at nagtungo sa aking maliit na kubo. Doon ko ginagawa ang lahat ng mga kababalaghang nais kong mangyari. Habang nagsisindi ako ng kandila ay pinagmasdan ko ang malaking bituin sa aking paanan. Doon ako magsasagawa ng ritual upang mangyari ang mga bagay na dapat mangyari. Hawak ko sa aking kanang kamay ang manika, habang nasa kaliwa naman ang karayom. Dinama ko ang lamig ng ihip ng hangin sa dahan-dahang ibinao ng karayom sa kung saan saang parte ng katawan ng manika. Kapag may naririnig akong ungol, ay napapahalakhak ako. Kapitbahay lamang namin sina Joshua, kaya rinig na rinig ko ang kanyang mga hinaing. Kawawang nilalang. Nadadamay sa mga kasalanang ginawa ng kanyang mga kalahi. Hindi lang sila balbal dahil may iba pa silang kakayahan. Sila din ay ang mga nilalang na tinatawag na berbalang, isang pambihirang uri ng aswang. May kakayahang palabasin ang kanilang kaluluwa sa kanilang mga katawang lupa upang saniban ang kanilang mga bibiktimahin at sarilinin ang pagkain ng mga laman loob ng mga ito. Kapag namatay na ang kanilang natipuhan, agad silang aalis sa katawang yon at babalik sa kanilang tunay na katawang lupa at aastang tila walang anumang nangyari. Kaya naman masasabi kong hindi basta-bastang nilalang ang kanilang lahi. Nabalitaan kong hindi natuloy sa pagpapaopera ang pinsan ni Mayumi. Hindi siya nakapasok sa ospital dahil masyadong maselan ang sakit niya. Sabi ng ilan ay malala na ang lalaki. Gayunpaman ay nakakaya pa niyang kumain kahit nakaratay sa kama. Ipinagpatuloy ko ang pagtusok ng karayom sa manika hanggang sa matuwa na ako dahil sa paghagulgol na naririnig ko sa labas ng aking kinaroroonan. Batid ko sa mga oras na yon ay nagmamakaawa na ang lalaki na tapusin na ang kanyang buhay. Kaysa naman magtagal siya, ngunit nagdurusa ng napakasakit. Pero kailangan pa niyang matikman ang tamis ng aking ngiti. Magdurusa sila hanggang sa makita kong lugmok na si Mayumi. At pagsisisihan nila na pinakailaman nila ang aking pamilya. Alam kong sa mga sandaling ito ay halos manlumo na si Mayumi dahil sa awa sa sinasapit ng kanyang pinsan. Uubusin ko sila hanggang sa siya na lang ang matitira. Inilapag ko ang manika matapos kong iusal ang mga ritual. Kumuha naman ako ng papel at lapis. Saka ko isinulat ang buong pangalan ni Mayumi. Buo ang loob na itinupi ko yon at idinikit sa isang maliit na krus na ako rin ang gumawa. Ibinalot ko ang mga yon sa isang kulay itim na tela at mahigpit na tinalian. Sumilip ako sa bintana. Madali ko kasing malaman kung anong oras na. Ang ritual na ito ay maaaring gawin sa umaga, ngunit sa oras lamang na dinarasal ang Angelus.
At yun ay sa pagitan lamang ng alas 12 ng tanghali, alas 6 ng hapon at alas 12 ng hating gabi. Napangiti ako nang makitang maliwanag na maliwanag ang bilog na buwan. Lumabas ako sa kubo at nagpunta sa sementeryo. Madilim at tahimik na ang kalsada. Niwala na akong nakikitang mga taong nasa labas. Marahan akong naglalakad na tila ba isang taong walang kinatatakutan. Tiyak ang mga hakbang papunta sa sementeryo at binaliwala ang mga nakakatakot na puntod ng mga lumisan na animo. May mga nakaupo lang doon at sinusundan ako ng tingin. Halos hindi ako humihinga nang makahanap ako ng isang malaking patag sa gitna ng sementeryo. Kaya gumawa ako doon ng maliit na hukay at saka ko ibinao ng papel na nakasulat ang kanyang pangalan, kasama ang krus. Tinabunan ko din agad yon ng lupa, tapos humiga ako. Saka ipinatong ang dalawa kong kamay sa aking dibdib. Pumikit ako habang nakaharap sa langit, saka umusal ulit ng mga kataga. Kahit nagdarasal ako sa hindi maipaliwanag na lengguwahe, ay naririnig ko ang mga ingay sa paligid. Ang tunog ng mga kulisap at kuliglig, ang malamig na simoy ng hangin at ang mumunting ingay na likha ng mga puno at kung ano-ano pang mga bagay sa paligid na kung sadyang marumilang ang utak ng isang tao ay sasabihin nitong mayroong kababalaghan na nangyayari sa lugar na yon. Nang matapos na ang aking ginagawa, ay bumangon ako ng tuwid at hinalikan ng 3 beses ang aking hinigaan, kung saan nakabaon ang pangalan kasama ang krus. Yun ang magtatapos sa ritual. Matiwasay akong tumayo at naglakad pabalik sa aming bahay na wala ng paglingon pang ginawa sa aking pinanggalingan. Kinabukasan, kumalat sa buong lugar ang pagkakaroon ni Mayumi ng malalaking butlig sa buong katawan. Sumabay ang balitang yon sa pagkamatay ng kanyang pinsang si Joshua. Iyak ng iyak ang dalagang aswang dahil hindi man lang niya naihatid sa huling hantungan ang pinakamabait at pinakamalapit niyang pinsan. Ako naman ay mabaliw-baliw sa kakatawa sa aming bahay. Nasa kalagitnaan ako ng pagsasaya ng gulantangin ako ng malalakas na mga katok sa pinto. Natigilan ako at napaisip kung sino ang maglalakas loob na magpunta sa aming bahay, gayong ilag sa amin ang halos lahat ng aming kapitbahay. Wala naman kaming inaasahang bisita. Nang buksan ko ang pinto ay nagulat ako nang bumungad sa aking harapan si Randy. "Hi, Joanna." Alanganin ang ngiting wika niya. Napakunot ang aking noo at tinitigan ang kanyang muka. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong ko sa kanya. Napakamot ang binata sa kanyang ulo, saka tumingin sa akin. "Iimbitahan sana kita eh. Pupunta ako sa burol ni Joshua. Kaya lang nahuli na yata ako. Makikipaglibing na lang sana ako. Kung pwede, magpapasama ako sa'yo." Aniya, kaya naman tumaas ang kilay ko. Wala akong pakialam sa lahat ng taong may koneksyon kay Mayumi. Wala akong pakialam kung mamatay man sila lahat o kung ililibing na ang pinsan ng babaeng aswang na yon. Ang nais ko lang, lubayan ako ng lalaking ito dahil baka siya naman ang isunod ko. Ngunit kabaligtaran ng ginawa ko nang humarap ako kay Randy. Sa kabila ng nag-uumapaw na krimeng nasa utak ko ay isang ngiti ang iginawad ko sa kanya, sabay sagot. "Sige ba? Makapaghihintay ka ba kung magbibihis muna ako?" Tanong ko sa kanya. Tumango ang lalaki, kaya naman napangiti ako at agad na tinungo ang aking silid. Nagbihis ako, kulay pula
ang aking isinuot na alam kong hindi pwede sa isang seremonyas ng libing. Alam kong marami ang magagalit at magtataka sa aking gagawin, ngunit wala akong pakialam. Gusto kong malaman ng lahat na natutuwa ako sa kabila ng pagluluksa ng pamilya ni Mayumi. Alam kong nabigla si Randy nang makita ang kulay ng aking damit. Ngunit hindi naman siya nagkomento. Inaya na niya akong lumabas at magtungo sa sementeryo. Madaraanan namin ang bahay ni Mayumi dahil sa kabilang kalsada kami bumagtas. Nakita ko ang babae sa kanilang bintana. Puno ng takip ang muka at gigil na gigil habang pinagmamasdan kami. Upang mag-alburuto siya sa galit, kinindatan ko siya habang nagpapaalalay kay Randy sa paglalakad. Ang binata naman ay inilagay ang kanyang braso sa aking bewang, dahilan para tumalikod si Mayumi sa bintana. Dinig ko pa ang pagdadabog niya sa loob ng kanilang bahay. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa sementeryo. Marami ng tao at nasa kalagitnaan na sila ng seremonya. Ang mga nakikipaglibing ay tila iisang tao na lumingon sa aming kinaroroonan. Kaya naman napangisi ako. Tiyak makakaabot ito sa kaalaman ni Mayumi. Magsisimula na sana ako sa aking paglalaro nang bigla akong matigilan. Bumuhos ang ulan kahit mainit ang kalangitan. Ang sementeryong aming kinaroroonan ay kanugnog ng isang kagubatan. May mga mayayabong nakakahuyan at mga mababangis na hayop. Sa tingin ko din ay nagbabadya ang kadiliman na yon ng takot at panganib. Pero hindi ang kagubatan ang umagaw sa aking pansin, kundi isang kulay abuhing kabayo na nasa kadiliman at pinagmamasdan kami sa malayo. Kumabog ng malakas ang aking dibdib, lalo na nang makita kong kakaiba ang kalahating katawan ng kabayong yon. Isang bulto ng babae. Umatras ako at binalak yung sundan, ngunit mabilis akong hinawakan ni Randy. "Saan ka pupunta, Joanna?" Aniya. Pumiksi ako at sinabing may kailangan lang akong puntahan. Ni hindi ko na siya nilingon pa at mabilis ang mga hakbang papunta sa kagubatan. Napansin yata ako ng anggitay, kaya naman lumagabog din ang apat nitong paa upang tumakbo palayo sa akin. Halos hingalin na ako sa kahahabol sa kanya, ngunit kahit mabilis ang anggitay ay naaamoy ko naman siya. Kahit saan siya sumuong ay nagagawa ko siyang sundan. Lalo na't naririnig ko ang tunog ng kanyang ginintoang sapatos. Naiinis na nagpahinga muna ako at tumingala sa langit. "Buwisit, mukhang naliligaw pa yata ako. Ano bang klaseng kagubatan to?" Ni hindi man lamang magawang makapasok ng sikat ni Haring Araw sa pagitan ng mayayabong na sanga at dahon. Naalala ko ang sinabi ni Ana. Ang anggitay ay mahilig sa makikinang na bagay, kagaya ng diamante. Kinapa ko ang bulsa ko at natuwa nang malaman kong daladala ko lang pala ang brilyanteng ibinigay ni Ana. Inilabas ko yun at napangiti nang kuminang ang brilyante sa kadiliman. Tila kidlat na kumudlit sa langit. Pinalungkot ko ang aking muka sabay sa pagtulo ng aking luha. Tiyak kong maaawa sa akin ang anggitay dahil maawain daw ang mga nasabing nilalang kahit humihingi ito ng kapalit sa inaalok na tulong. "Ay naku, kung may masasakyan lang sana ako pauwi at palabas ng kagubatang ito. Ibibigay ko sa may magandang loob ang brilyante kong ito bilang pasasalamat." Pagpaparinig ko sa katahimikan ng paligid. Alam kong minamatyagan ako ng anggitay at nagtatago lamang siya sa kadiliman. "Natatakot ako rito. Parang awa niyo na tulungan niyo ako."
Naiiyak kong turan kahit ang totoo ay gusto ko nang bumunghalit ng tawa sa labis na tuwa. Dahan-dahang lumabas ang anggitay mula sa kadiliman. Ngunit nanlilisik ang kanyang mga mata. Nakita kitang sinusundan ako, kaya kasalanan mo kung bakit ka naliligaw ngayon sa kagubatang ito. Aniya na lihim kong ikinataas ng kilay. Pinagmasdan ko ang anggitay. Nakakatakot ang kanyang muka. May 2 sungay at mahabang buhok. Makinis ang balat niya sa katawan at walang saplot. Ang kanyang bewang hanggang paa ay kalahating katawan ng kabayo. Para bang tikbalang. Pinalungkot ko ang aking tinig at nagmakaawa sa anggitay. Paumanhin kung naging masama ang tingin mo sa akin. Pero namangha kasi ako sa iyong itsura. At simula pagkabata, ngayon lang ako nakakita ng nilalang na kagaya mo. Napakaganda. Sambit ko sa kanya kaya natigilan ang anggitay. Tila siya'y natuwa sa aking sinabi. Mukhang utu-utu ang nasabing nilalang. Talaga? Maganda ako? Paniniguro niya. Tumango ako at nanginginig ang mga matang tumitig sa kanya. Mula sa kanyang kinaroroonan ay nakikita ko ang kwintas na suot niya at alam kong yun ang kwintas na sinasabi ni Ana. Napayuko ang anggitay at lumuha. May amo ko noon, isang engkantada. Ngunit masama ang kanyang ugali. Araw-araw niyang sinasabi na pangit ako. Nang makita ko ang kwintas niya na pamana ng mahal na reyna, nagsimula na akong maging swail sa kanya. Alam kong kaya akong gawing tao ng pamanang kwintas sa kanya na ninakaw ko. Aniya, kaya naman napatango ako. Yun nga ang makapangyarihang kwintas na kailangan ko. Lumapit ako sa kanya at hindi pinansin ang kwintas. Kailangan mapalagay ang loob niya sa akin dahil nanakawin ko lang din ang kwintas mula sa kanya. Maganda ka at huwag ka maniniwala sa sinasabi ng iba. Marahil kinaiinggitan ka nila kaya sinasabihan ka nilang pangit. Sambit ko sa kanya kaya nagningning ang mga mata ng anggitay. Lihim akong napangisi. Kung gayon, pagkakatiwalaan na kita at gagawing aking kaibigan. Anang anggitay at yumuko upang pasakayin ako sa kanyang likuran. Hindi ko alam kung matutuwa ako o hahalakhak na lang. Sumang-ayon kasi ang lahat sa gusto ko ayon sa plano. Pasakay na sana ako sa likod ng anggitay nang marinig ko ang boses ni Randy na tinatawag ang aking pangalan. Pakiramdam ko ay aakyat na ang lahat ng dugo ko sa ulo, kaya naman lihim akong napamura. Magtago ka muna kaibigan at baka patayin ka ng ibang tao. Ang sabi ko, kaya naman tumango ang anggitay. Agad itong nawala sa kadiliman na siya namang pagdating ni Randy. Randy! Hindi na ako nakapagsalita pa nang bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Kaya naman naamoy ko ang mahalimuyak niyang pabango. Natigilan ako nang bigla siyang umiyak at nanginginig na ginagap ang aking kamay. Akala ko may nangyari na masama sa'yo. Aniya, kaya naman napalunok ako. Bakit? Ano man nangyari sa'yo, Randy? Ayos lang naman ako, saka bakit mo ako sinundan? Tanong ko sa kanya. Humiwalay siya sa pagkakayakap sa akin at tinitigan ang aking mga mata. Ewan ko ba, pakiramdam ko ay matutunaw ako sa mga titig na yon. Ang aking mga paa ay biglang nawalan ng balanse, kaya naman umamot ako ng lakas mula sa mga braso niya. Nag-alala ako ng husto sa'yo. Sagutin kita dahil dinala kita sa libing nang walang paalam sa mga ate mo. Kaya natakot ako na baka kung ano nang nangyari sa'yo. Kaya sumunod ako rito kasi natatakot akong sisihin ng mga kapatid mo na pinabayaan kita. Aniya, kaya napatango ako. Yun nga lang, sa loob-loob ko,
Natatakot lang pala si Randy na baka dalhin niya sa kanyang konsensya kung sakali mang may mangyari sa akin, lalo na't isinama niya ako ng walang paalam. Hindi ako nakontento sa kanyang isinagot. Bakit nasaktan ako at umasa na kaya niya ako sinundan ay dahil mahalaga ako para sa kanya. Kaya ayaw kong mapalapit ang loob ko sa mga tao dahil mahina ang puso ko sa ganito. Okay, good morning po sa inyong lahat. Meron lang po tayong mabilisang shout out. Hi kay Boss Supremo Poxky, kay Jessie Samiliano, kay Rosette Ersando. Hello din po kay Susan De Los Santos. Hi kay Dory Solis, Jolene Masirag. Hello po kay Dun Bravo. Parang ngayon ko lang po siya nabasa or siguro second time. Hi ma'am, thank you po sa suporta. Kay Bianca. Si Bianca po ngayon ko rin lang nabasa. Hello po, thank you po at nagko-comment na kayo. Hi kay Boss Hukom, woot woot. Kay Pakbet Horror Animation, please suportahan po natin yung channel ni Boss Pakbet. Kay Arna123 OFW from Riyadh. Kay Ivy Bakirisa, hi! Parang ngayon ko lang po nabasa yung name nyo. Maraming salamat at nag-comment na kayo. Maraming salamat po sa suporta. Kay Cecil Rodriguez, kay Adrian Ramos, Boss. Kay Elaine Almera, kay Boss Don Alejandro Stories, please suportahan nyo rin po ang channel ni Don Alejandro Stories. Thank you. Kay Lina Hernandez, kay Miss Ems, hi Miss Ems. Kay Marlito Migano, Boss, ngayon din lang kita nabasa yata. Maraming salamat po at nagme-message na kayo, nagko-comment na kayo. Maraming salamat sa suporta kay Boss Dante Dailisan Jr., kay Nestor Bauyon, kay Phil-Am Tupas, kay Aya Flores, kay Resi Madrid, kay I.M. Lean 27. Hi Ma'am Annabella. And maraming salamat po sa writer natin na si Micaela Scarlett. Maligayang araw po ng Martes. Maraming salamat mula sa Kwentong Enteng.